Isinagawa ang 3 araw na pagpupulong para sa pagbalangkas ng 2025 Annual Investment Program o AIP ng mga panukalang programa at proyekto ng pamahalaang panglungsod ng Pasig para sa susunod na taon. Kabilang sa mga mahalagang bagay na tinalakay sa naturang aktibidad ay ang budget process, AIP para sa iba't ibang sektor upang madaling matukoy kung ano-ano ang mga proyekto na kailangan ng agarang tugon at iba pa. Ang naturang aktibidad na dinaluhan ng sangguniang panglungsod at mga head o focal person ng mga departamento. Sinabi ng chairperson ng Committee on Appropriations, Ways and Means, Councilor Maro Martires, na tinitignan ang 27 billion pesos na budget sa ilalim ng AIP. Bulto nito ilalaan sa mga proyekto o programang pangkalusugan. Same process. Wala pa rin namang nababago doon kasi it's mandated naman ng ating local government code. And then, ang pinakamaganda kasi dito, before tayo dumating sa araw na to, may CDC approval po ito. So, sa bawat local special body, bawat CSOs, NGOs na kasama po doon sa CDC and mga barangay officials din natin, mga chairperson natin in particular, alam nila lahat ng mga pre-post na program. As early as February, may call for the investment program para ma-involve ano-ano yung mga sectors, ano-ano yung mga kailangan nila, institutional, environmental, social, infrastructure, and economic sector. Lahat yon tinatawag, ano yung mga PPAs or projects, programs, and activities na pwedeng ilagay sa annual investment program. Then other than that, kung may mga infra project, may mga activities, may mga market study, or may mga POW naman for engineering kapag infra project, para malaman nila kung magkano yung kakailanganin. Mga end users natin o yung tinatawag nating mga department heads, sila yung nagpe-present rin ito sa ating local finance committee para ma-ready or ma-program. And then another session with the CDC, pe-present yung final na draft nitong annual investment program. Then magkakaroon ng resolution ng CDC, which is member din po ang Committee on Appropriations, pero this is headed by the local chief executive, para magkaroon ng resolution yung CDC na aprubahan po ang investment program ng ating lungsod. And after that, tsaka tayo pupunta dito para i-adapt po ng sangguniang panglungsod yung annual investment program po na inaprubahan ng CDC. Lahat ng departamento dito sa lokal na pamahalaan natin, we're doing this online rin naman sa sangguniang panglungsod page para doon po yung breakdown, pero sa iNews, magbibigay ako ng kopya sa inyo para makita po ninyo yung total amount. And then, paano natin siya hihimayin when it comes to the annual appropriations naman. Mas malaki talaga yung annual investment program than the actual annual appropriations. Doon hihimayin naman natin ano talaga yung kailangang pondo, magkano yung kailangang pondo, at magkano yung available na pondo ng ating lungsod to implement the actual PPA. As of now, annual investment program, lahat-lahat ng PPAs nasa 27 billion. So if i-compare natin last year, nasa 24 billion last year. So there's an increase of around or more than 3 billion. Then the actual annual appropriations po last year is 17.2 billion. Then nagkaroon tayo ng dalawang supplemental budget. So almost all PPAs na rin na last year na nag-exist dun sa annual investment program ay napondohan na po natin. So ngayon, 27 billion kasi mas comprehensive yung hiningi ko sa kanila. Sabi ko, wag muna tayong mag-cut and then itong mga programs ito ay nanggaling sa taong bayan. Hintayin natin na pumasok sa atin. And then let's see what we can work on na malagyan po natin ng annual appropriation. So, bulto pa rin, syempre, ang health natin. Kasi pag sinabi kasing health, hindi lang yan yung ospital. City Health Department natin, Pasig City Children's Hospital natin, Pasig City General Hospital natin, yung CHD natin, nandoon lahat ng mga health centers natin. Nandoon ang mga super health centers natin. And ang bulto nun, syempre ang kanilang PS or ang personal services na nagiging sweldo ng ating mga kawani. And then nakafocus sa improvement on the prevention side sa health natin, doon sa access sa universal healthcare, especially doon sa mga hindi nakakapagpa-regular checkups natin ng mga senior citizens natin na
nag-increase tayo doon ng investment program para tingnan natin kung mapupondohan natin ngayong taon na ma-accommodate if lahat mag-a-avail ng annual physical exam. Yung mga machines kasi na ino-operate doon to do the test, may accreditation kasi siya ng DOH. So hindi pwedeng basta lang natin ilagay para hindi magkaroon ng misdiagnosis. May process na pinagdadaanan kung saan-saan lang siya pwede ilagay. So sa atin, sa mga super health center, sa CHAMP, at saka syempre sa mga hospitals natin, doon pwede magkaroon ng mga diagnosis center, yung pang CBC, pang urinalysis natin, at yung ibang kailangan pa for annual physical exam. Then, second is yung education natin. Lahat ng mga schools na nandirito na pinapatakbo po ng lokal na pamahalaan, pamantasan natin, yung Pasig City Science High School. Yung iba naman po kasi ay nasa SEF natin or sa Special Education Fund. Yung iba naman po, SDO po ang mga nagpapasweldo o yung national po natin. Pero yung mga infrastructure, mga improvements po nito, dito rin naman po bumabagsak. Kaya humahalo sa City Engineering Office natin at saka sa EDUC Department natin. Pero most is holistic yung approach ng Education Department natin. Ibig sabihin, hindi lang siya sa education. Kasama yung sports, kasama yung performing arts, at lahat ng bubuong magandang part ng kabataan natin sa paghubog ng buong pagkatao niya ay sinusuportahan na po ng ating lungsod. Involved na rin po dyan yung mga eskwelahan na nabanggit ko kanina. Kaya namin to binubukas sa public para makita po nating lahat. First, pagperang taong bayan nga po ang pinag-uusapan, hindi ganun na basta-basta natin na gagamitin. Pinagpaplanuhan, inilalatag, kinukonsulta, saka palang popondohan. Pag napondohan, may proseso pa rin po ng procurement para po natin mailabas po ang pondo. Ito po ay proseso na ng gobyerno natin ever since. Dinatnan po namin, hindi naman po natin na natripan lang na ganito yung gawin. Ito po talaga yung proseso na kailangan mangyari at ito po yung tamang mangyari. Mga programs po natin sa government, we are doing away with the salitang libre. Kasi at the end of the day, wala naman pong libre. Lahat po ito binabayaran ng taong bayan. Ano man po mga programs, projects and activities na pag-usapan namin dito, funded ito ng local government na nanggagaling po sa taxes ng taong bayan. Bukas na bukas po ang libro ng ating lokal na pamahalaan. Lalo na po pagdating sa pananalapi. The Committee on Appropriations po, Ways and Means ang aming opisina ay bukas naman rin po. Kung may mga katanungan, pwede rin pong pumunta sa amin as much as possible. We're trying to answer every queries naman po and guide everyone kung paano po talaga makakakuha ng programa ng ating lokal na pamahalaan. Ipinaliwanag din ng konsehalang ilang mga detalye kaugnay sa pondo ng mga barangay. Lahat ng pondo po ng barangay sa kanila po nanggagaling. NPA, national nanggagaling. RPT, it's their share of us na may explanation po ang City Treasury natin. Pinapaliwanag naman po ito sa mga punong barangay at kapitan kung magkano at bakit yun makukuha nila. Nandito lang po sa annual appropriations is the cash subsidy po ng bawat barangay na currently stands at yung malalaking barangay 5 million, yung maliit na barangay 3 million. Pero this year, dinagdagan natin siya sa supplemental na each barangay will receive additional 1 million pesos from the local government. Pero may guidelines po ito. Baka kasi isipin ng lahat, nilalagay lang natin doon yung pondo. Hindi po. May tamang paggastos rin po ito. First, hindi pwedeng uulitin yung programa ng lungsod. Pangalawa, hindi siya pwedeng idagdag sa personal services or sa honoraria po ng ating mga kawani sa barangay. Dapat nakafocus ito sa developmental programs. Pero dinidinig po natin ang mga pangangailangan ng mga barangay para medyo dagdagan ng parameters yung guidelines at mas magamit nila ito sa immediate na pangangailangan po nila. Tutok lang, alam ko medyo mahaba yung mga hearings na medyo mahaba yung mga information sa kailangan naming iba to. Pero pagtsagaan po natin dahil pondo po ng taong bayan ang nakasalalay dito at yung taong 2025 kung ano yung mga in-expect nating mga programa. And other than that, more power syempre sa iNews and God bless po sa inyo. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.